Sa hangganan ng Italya at Slovenia, naninirahan ang isang 16 na taong gulang na dalagita na nagngangalang Lucia. Si Lucia ay kabilang sa choir ng isang lokal na katolikong paaralan. Sa lahat ng miyembro ng choir, may isang magandang dalagang nagngangalang Ana. Madalas na magkasabay magpraktis sina Ana at Lucia, at hindi nagtagal ay naging matalik silang magkaibigan. Bago sila magsimulang umawit, pinangunahan muna sila ng kanilang choir master sa vocal warm-up. Pagkatapos nito, inutusan sila ng choir master na yumuko at magsanay sa paghinga. Nagsimula silang umawit, ngunit agad napansin ng choir master na may mali, kaya nagbigay siya ng panibagong instruksyon. Nang dumating ang turno ni Lucia, bahagyang sumable ang kanyang tono, maingat siyang ginabayan ng choir master upang maitugma ang kanyang boses sa iba pang miyembro ng choir. Matapos ang sesyon, gumawa ng isang kapana-panabik na anunsyo ang choir master. Lilipat sila sa Cividale at doon magsasanay sa Ursuline Monastery. Natapos ang ensayo sa araw na yun, biglang nilapitan ni Ana si Lucia at binati siya. Mainit naman itong initian ni Lucia. Sinabi ni Lucia na humahanga siya kay Ana dahil bagong sali pa lamang ito ngunit mabilis na nitong nasusunod ang mga direksyon ng choir master. Mula noon ay lalo pang tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos ng ensayo, sinundo si Lucia ng kanyang ina. Ikinwento niya rito ang tungkol sa 3 araw nilang pagsasanay sa Cividale. Pinayagan naman siya ng kanyang ina. Ngunit mahinahon siyang sinabihan dahil 16 na taong gulang pa lamang siya ngunit gumagamit na ng lipstick. Nang gabing yun, matapos makatulog ang kanyang ama, niyaya siya ng kanyang ina na manood ng pelikula. Nagulat si Lucia ng Japanese cassette ang ipinalabas ng kanyang ina. Sinubukan niyang kumilos ng normal kahit medyo naiilang siya. Kinabukasan, naghanda na si Lucia upang pumunta sa monasteryo. Habang nasa biyahe, ikinwento ni Ana ang kasaysayan ng sinaunang Egypt, kung saan sinasamba ng mga tao noon ang iba't ibang Diyos at Diyosa. Pagkatapos ay napunta ang usapan sa isang bagay na ikinagugulat ni Ana at Clara. Pagkatapos ay tinanong ni Ana ang tungkol sa unang karanasan ng pagkakaroon ng regla, ikinwento niyang si Clara ay unang dinatnan noong 13 taong gulang ito. Tapat namang inamin ni Lucia na hindi pa siya kailanman dinaratnan. Nagulat sina Ana at Clara sa narinig. Ngunit agad nila siyang panyanatag at sinabing kahit hindi pa siya dinadatnan sa edad na 16, balang araw ay magiging ganap din siyang babae. Pagdating nila sa monasteryo, mainit silang sinalubong ng mababait na madre. Nang magsimula ang unang ensayo, naabala sila sa ingay ng mga makina ng mga construction worker, sinubukan silang sawayin ng choir master, ngunit hindi siya pinansin ng mga manggagawa. Samantala, ang atensyon ni Lucia ay napunta sa isang gwapong construction worker. Mukhang nagsimula ng magkagusto si Lucia sa construction worker na yun. Pagkatapos nito ay nagpalit sila ng damit. Napatingin si Lucia kay Ana at napansin niyang mas maganda at mas may hubog ang katawan nito. Pagkatapos ay bumalik sila sa ensayo. Dahil sobrang naiinitan si Lucia, itinaas niya ng kaunti ang kanyang palda, ngunit agad siyang sinaway ng choir master. Gayunpaman, lalo pang gumanda ang tunog ng kanilang choir. Pagkatapos ng ensayo, pinanood ni Ana at Lucia ang mga construction worker habang nagtatrabaho. Pareho silang humanga sa matitipunong katawan ng mga manggagawa. Napako ang kanilang tingin sa gwapong construction worker na nagpupunas ng kanyang pawis. Nang gabing yun, naglaro sina Lucia, Ana, at ang iba pa nilang mga kaibigan ng Truth or Dare. Nang tumigil ang bote, isa sa mga kaibigan ni Ana ang nabunat, pinili nito ang Truth, at diretso agad ang itinatanong sa kanya. Bahagyang ngumiti ang kaibigan ni Ana at sinabing nangyari yun noong umuulan at wala silang payong, kasama ang isa niyang kaklase. Muling umikot ang bote at sa pagkakataong ito ay tumapat kay Lucia, napilitan siyang pumili ng Truth, at tinanong siya kung nakakita na ba siya ng lalaking walang saplot at kung ano ang itsura nito. Itinanggi yun ni Lucia at sinabi pa niyang wala siyang interes sa mga ganoong bagay. Hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga kaibigan at inisip nilang nahihiya lamang siyang umamin. Muling tumapat ang bote kay Lucia. Sa pagkakataong ito ay tumanggi siyang pumili ng Truth at Dare na lamang ang pinili niya. Ngunit nagulat siya sa hamong ibinigay ng kanyang mga kaibigan. Kailangan niyang halikan ng pinakamagandang babae sa monasteryo. Napilitan siyang pumayag. Palihim silang 4 na pumasok sa loob ng monasteryo upang hanapin ang pinakamagandang babaeng natutulog. Ngunit sa nakakatawang pangyayari, nauwi sa wala ang kanilang plano dahil ang hinalikan ni Lucia ay isang rebulto ng babae sa simbahan. Kinabukasan, habang nasa simbahan ng iba, masayang naglalaro ng tubig sina Lucia at Ana sa ilog, nagpapahinga lamang sila roon hanggang sa dumating si Clara dala ang isang balita.
Naliligo raw sa kabilang bahagi ng ilog ang mga construction worker. Agad silang nagtungo roon at palihim na sumilip habang nagtatago sa likod ng mga puno upang hindi sila makita ng mga manggagawa. Mabilis na tumibok ang puso nilang tatlo nang makita ang kanilang pinagmamasdan. Inutusan ni Ana si Clara na kunin ang kanyang cellphone upang may record ang mga ito. Noong una ay tumanggi si Clara dahil abala rin siya sa panunood ng tanawin, ngunit sa huli ay napilitan din siyang sundin si Ana. Doon ay ikinwento ni Ana kay Lucia na minsan na siyang nakipaghalikan at napakasarap daw ng pakiramdam nito hanggang sa naging parang nakakaadik. Si Lucia, na inosente at hindi pa nakakaranas ng ganoong bagay, ay tahimik lamang na nakinig habang nalilito. Pagkatapos ay sinubukan ni Ana na ipaliwanag kay Lucia ang pakiramdam nito gamit muna ang kanyang mga kamay. Sinabi niyang pagkatapos noon ay tiyak na maiintindihan na ni Lucia. Nang gabing iyon, nagsimulang maramdaman ni Lucia ang pagnanais na subukan ang itinuro ni Ana. Dahil walang lalaki sa paligid, sinubukan na lamang niya ito kasama si Ana habang natutulog ito. Kinabukasan ng umaga, nakipag-usap sina Ana at Lucia sa isang madre. Tinanong ni Ana kung nakaranas na ba itong makipaghalikan at kung hindi ba nito hinahanap ang ganoong pakiramdam. Ipinaliwanag ng madre na ang haplos ng tao ay panandalian lamang, dumarating at lumilipas, samantalang ang haplos ng Diyos ay dumadaloy sa buong katawan. Pinayuhan din ng madre sina Ana at Lucia na ingatan ang kanilang mga katawan upang hindi sila magsisi sa hinaharap. Ngunit sa halip na maantig, napangiti lamang si Ana sa sinabi ng madre. Para sa kanya, mas masarap pa rin ang haplos ng isang lalaki. Inisip pa niya na marahil ay labis na nahihirapan ang mga madre dahil matagal nilang pinipigilan ang kanilang mga pagnanasa. Kabaligtaran naman ni Ana, nagsimulang maniwala si Lucia sa sinabi ng madre. Naisip niya na marahil ay maaaring iukol ang enerhiyang yun sa Diyos. Nang marinig ni Ana ang iniisip ni Lucia, agad niya itong kinontra. Sinabi niyang nakabasa siya ng isang pag-aaral tungkol sa kung gaano raw kasarap at kabuti sa kalusugan ang Maybar Pasring Mobile Legends kasama ang taong mahal mo. Iginiit ni Ana na ipagpapatuloy pa rin niya yon kahit pa ipinagbabawal ng iba't ibang relihiyon. Kinabukasan, nilapitan ni Lucia ang choir master na abala sa pagtugtog ng piano. Doon ay tinuruan siya ng choir master ng tamang paraan ng pagtugtog ng piano. Nakatuon ang kanyang pansin sa bawat nota. Pagkatapos noon ay bumalik sila sa ensayo ng choir. Sa pagkakataong ito, binigyang diin ng choir master ang pagsasanay sa dynamics, ngunit hindi siya nasiyahan sa naging pag-awit ng kanyang mga estudyante dahil para sa kanya ay para lamang silang sumisigaw ng walang emosyon o tamang dynamics. Isa-isa niya silang pinakanta. Nang dumating ang turno ni Lucia, agad niyang pinuna ang pag-awit nito at sinabing ang boses ni Lucia ay may masamang epekto sa buong grupo. Ipinaliwanag ng choir master na isa silang koponan at agad niyang napapansin kapag may isang miyembrong pumapalya sa tono. Bagamat nasaktan si Lucia sa sinabi nito, pinilit niyang maging matatag at nagpunta na lamang sa ilog. Doon ay muli niyang nakita ang isa sa mga construction worker na naliligo. Lihim niya pa itong kinuhanan ng litrato bago naglakas loob na lapitan ito. Lumapit din ang construction worker kay Lucia. Mabilis na tumibok ang puso ni Lucia. Ang lalaking matagal na niyang hinahangaan ay nasa harapan na niya, at wala itong suot na damit. Ngunit sa halip na gumawa ng iba, ibinalik lamang ni Lucia ang tuwalyang pag-aari ng construction worker at agad na siyang umalis. Pagkatapos noon, pumunta si Lucia sa banyo. Ginamit niya ang litrato ng construction worker bilang pantulong habang naglalaro ng solo Mobile Legends ng mag-isa. Paglabas ni Lucia, sinalubong siya ni Ana at ng iba pa nilang mga kaibigan. Lumabas na naipadala na pala ni Lucia ang litrato ng construction worker kay Ana. Tuwang-tuwa sina Ana at ang iba pa niyang mga kaibigan nang makita yun dahil napansin nilang napakalaki ng katawan ng construction worker. Pagkatapos nito ay bumalik sila sa silid ng ensayo. Muli na namang napansin na hindi sabay ang pag-awit ni Lucia. Pinakanta siya ng choir master ng mag-isa at muli itong pinintasan. Sinasabing ang kanyang pag-awit ay parang walang saysay at kulang sa pokus. Bilang isang kabataang hindi pa ganap ang pag-iisip, natural lamang na masaktan si Lucia sa mga salitang yun. Lalo na't kilala ang mga babae na madaling masaktan. Labis na nasaktan si Lucia nang mapahiya siya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Umalis si Lucia papunta sa kagubatan habang umiiyak. Hindi na niya muling nakita ang construction worker, ngunit ang natagpuan niya ay kapayapaang espiritual. Unti-unti nang nawala ng gana si Lucia na maging bahagi ng choir, mas pinili niyang umuwi at mamuhay ayon sa gusto niya. Pinili ang kalayaan. Tinanggap na niya ang masasakit na salitang ibinato sa kanya ng maraming tao, at sa wakas ay natutunan na niyang tanggapin at mahalin ang kanyang sarili.
At dito nagtatapos ang pelikula. At iyan ang buong kwento ng pelikulang Little Trouble Girls, kaya isulat ninyo sa comment section kung ano ang inyong opinyon tungkol sa ating tinalakay ngayon, at kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like. See you next time, thank you for watching the video, and until next time.